Noong 2011, isang Swedish team na pinangalan ng Ocean X na kilala sa paghahanap sa Baltic Sea ng mga lumubog na barko at mga nakatagong kayamanan ay uuwi pagkatapos ng 9 na araw na ekspedisyon. Sa kanilang pag-scan ng sonar sa seabed, may kakaibang lumitaw na isang napakalaking circular structure na nakaposisyon sa flat seafloor. Noong una, ang mga tripulante ay nalilito sa anomalya kaya't nagpasya silang mag-imbestiga pa. 3 tao na diving team ang binuo upang ito'y tignang mabuti. Ngunit ang sinimulan bilang nakagawiang pagsisid ay naging isang hindi malilimutang pagtatagpo sa isang misteryo na hanggang ngayon ay nananatiling hindi malutas. Maligayang pagdating sa pagtuklas ng Baltic Sea Anomaly. Ang Baltic Sea na matatagpuan sa Hilagang Europe at napapalibutan ng mga bansa tulad ng Sweden, Finland, Estonia at Denmark ay matagal nang naging mahalagang ruta para sa maritime trade. Sa paglipas ng mga siglo, hindi mabilang na mga barko ang nakatagpo ng kanilang kapalaran sa mga katubigan nito na sa kanilang tantya ay kasing dami ng 100,000 mga nawasak na barko na nakakalat sa ilalim ng dagat. Ginawa ng kasaysayang ito ang Baltic Sea na isang hotspot para sa mga treasure hunters at archaeologists. Ang isang grupo ay ang Ocean X na pinamumunuan ni Peter Lindbergh. Habang sinusuri ang seafloor malapit sa Gulf of Bosnia sa panahon ng kanilang ekspedisyon, nakita ng team ang isang hindi pangkaraniwang pormasyon na 210 talampakan na lawak at 26 na talampakang high circular structure na may halos perpektong geometry. Kumuha si Lindbergh ng isang remotely operated vehicle upang kumuha ng high resolution na mga larawan ng anomalya bago sila pahirapan ng isang paparating na bagyo. Habang bumababa ang ROV sa lalim na 230 talampakan, makikita ang mga formation at mas lalong nanabik ang mga tripulante. Sa una, iniisip nila na ang natuklasan nila ay isang napakalaking wasak ng barko. Gayunpaman, habang ang ROV ay umabot sa 20 at 60 talampakan, lumitaw ang mga technical na issue. Nagkaroon ng malfunction ang compass, nagiging distort ang feed ng camera, at kalaunan ay nag-shutdown ang buong system. Ang team ay bumalik sa ibabaw, nalilito sa kung ano ang kanilang na-encounter. Ang limitadong mga sonar na imahe at data na kanilang nakolekta ay nagdulot ng kuryosidad sa buong mundo. Matapos ibahagi ng team ang kanilang mga natuklasan online, ang kanilang website ay tumanggap ng daan-daang libong bisita araw-araw na may mga teorya mula sa alien spacecraft hanggang sa mga geological phenomena. Dahil sa pampublikong interes, tinitiyak ng Ocean X ang $160,000 na pondo para sa pangalawang ekspedisyon na ginamitan ng advanced na teknolohiya. Ang team ay bumalik sa lugar. Gayunpaman, ang paglalakbay na ito ay nagtataas ng higit pang mga katanungan. Ang sopistikadong kagamitan ay nahaharap sa mga katulad na isyu. Nabigo ang mga kamera na makagawa ng malinaw na mga larawan at ang electromagnetic interference ay nakakagambala sa mga operasyon. Sa kabila ng mga hamon na ito, nagawa pa rin ng team na makakuha ng malapit na view ng estruktura, isang makinis na konkreto tulad ng pader. Nang bumaba ang mga divers sa site, nakakaranas sila ng mga karagdagang anomalya. Ang komunikasyon sa ibabaw ay nagiging pasulpot-sulpot at ang kanilang kagamitan ay patuloy na hindi gumagana. Ayon kay Stephen, ang dive leader, ang estruktura sa una ay mukhang gawa sa konkreto, ngunit sa isang mas malapit na inspeksyon ay nagpapakita ng isang layer na natatakpan ng putik na tinatago ng isang parang tinunaw na bato sa ilalim. Kinolekta ang mga sample para sa pagsusuri at tinapos ng pangkat ang misyon dahil sa pagtaas ng mga technical difficulties at pagod ng mga maninisid. Ang pagsusuri ng mga sample ay nagbubunga ng nakakagulat na mga resulta. Ang itim na bato ay kinilala bilang basalt, isang volcanic material. Ang discovery na ito ay nakalilito dahil walang aktibidad ng bulkan ang naganap sa Baltic region sa loob ng libu-libong taon. Bukod dito, ang mga geometric feature ng istruktura, kabilang ang mga inukit na circular pattern at matutulis na gilid, ay tila hindi naaayon sa mga natural na pormasyon. Ang teorya sa anomalyang ito ay lumitaw bilang alien spacecraft,
Ang hugis nito ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa Millennium Falcon mula sa Star Wars. Nangunguna sa ilan ay maiisip ito bilang isang extraterrestrial craft. Bagamat ang ideyang ito ay walang siyentipikong katibayan, ang hugis nito at ang nakapalibot na mga geographical disturbances ay nagpapahiwatig na ito ay maaring resulta ng isang malakas na banggaan. Ang ibang teorya ay nagsasabing ang istrukturang ito ay gawa ng tao mula sa panahon kung kailan ang Baltic Sea ay hindi pa umiiral. Posibleng mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga alamat ng mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Hyperborea, katulad ng Atlantis ay nagpapasigla sa ideyang ito. Ang pagkakaroon ng basalt ng bulkan na sumasaklaw sa istruktura ay maaaring magpahiwatig ng isang catastrophic na kaganapan na nailibing sa ilalim ng dagat. Ang ilang mga siyentipiko ay nagmumungkahi na ito ay isang likas na pormasyon na nilikha ng aktibidad ng bulkan na sinusundan ng paggalaw ng glacial. Gayunpaman, ang kakulangan ng mga katulad na pormasyon sa lugar ay nagdudulot ng mga pagdududa tungkol sa paliwanag na ito. Nagplano ang Ocean X ng ikatlong ekspedisyon upang mag-drill sa istruktura para sa higit pang data, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nadiskaril ng isang media campaign. Ibinasura ng isang pangunahing outlet ng balita ang anomalya bilang natural na pagbuo ng bato na dulot ng aktibidad ng glacial. Mabilis na kumalat ang salaysay na ito na sinira ang reputasyon ng Ocean X. Ang mga akusasyon ng pandaraya at malawakang pangungutya ay nagtulak sa team na talikuran ang kanilang misyon. Si Peter Lindbergh ay ganap na umalis sa field habang ang kanyang kasosyo na si Dennis Osterberg ay hindi matagumpay na subuking linisin ang kanilang pangalan. Sa ngayon, wala na ang Ocean X tulad ng dati. Ang Baltic Sea Anomaly ay nananatiling isa sa mga pinakamisteryosong pagtuklas sa modernong kasaysayan. Ang anomalya ba ay isang alien relic, isang remnant ng isang nawawalang sibilisasyon o isang kakaibang bato lamang? Ang katotohanan ay maaring nandyan pa rin na naghihintay para sa isang taong matapang upang tuklasin ito.